Hello po, Hello magandang po. gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa sa atin, guys? Yes po. Ayan. Nung nag-meeting kami nung nakaraan sa school ni Neri, ay magkakaroon sila ng Immersion. explain mo, Neri, kung ano yun. Ako po, hindi pa po na-discuss ng teacher kasi lagi po nasa meeting. Pero, nung napagkaintindi ko po nun, yung ni-research ko po siya, yung po ibig sabihin ng work immersion, ano pong gagawin. Nakita ko po doon, nabasa ko po doon is, ititrain po kami ng kung ano po yung gusto naming course. Like example po, magti-teacher ka po, tapos hahanapan ka po ng school kung ano po yung kumpanya na a-applyan mo po na nakabase po doon sa ano mo po, sa course mo po. Tapos para po, pag naano ka po, pag nagtrabaho, matuto ka na po kung ano po yung dapat gawin para maging handa na din po yung mga estudyante po. And yun po, yun po yung pagkaintindi ko po nung binasa ko po, nung ni-research ko po yung work immersion. Ayun, guys. So, yun nga, magkakaroon sila ng work immersion. So, nung nag-meeting kami, kasi si Neri mag-education, madedeploy sila sa school. Buti na lang yung school is yung, kat, yung katabi mismo ng katabi mismo ng school nila na elementary school, Tagaytay Central School. Doon, at saka may isa pa. May isa pa na, pero within Tagaytay din. Siguro malapit din sa school nyo yun. Baka sa taas po, Baka. taas po ng school. Taas po ng 7-Eleven. Yung school po di ba po? Hindi ko na Meron po. I think Tolentino po ang pangalan. Tolentino Elementary School? Opo. Pwede. So, doon madideploy si Neri yung mga education ng course. So, madideploy si Neri sa school, malapit sa kanilang school din, para doon siya mag work immersion. So, para at least magkaroon sila ng experience man lang, di ba, bago sila pumasok sa college. Yes po. Para at least parang matry nila, magkaroon na sila ng idea kung paano pumasok dito sa trabaho or kung ano po yung dapat gawin, ano po yung mga papeles na kailangan, mga ganun. Ayun, kasi ngayon pala ay nagpagawa sila sa inyo ng mga application. Like mga ganun. Tinuruan po kayo paano gagawin. But hindi po naman po sa message lang po kasi sobrang busy po yung subject teacher po namin nun kasi po siya, sa lahat na teacher siya po yung parang head. But hindi naman po siya principal. Ano po tawag doon? Like po kay sa school nila din mama. Yung lalaki na administrator. Opo, like ganyan po siya. Kaya lagi po nasa meeting. Ano yung pinagawa sa inyo? Ano lang po, yung lang po kami ng mga application letter, and resume, and barangay clearance, what else? Basta yun po. Yan yung mga requirements ng mga And insurance. Hihingi pa ako kay mama insurance. Libre pala po yun. Libre na pala po yun sa school. School ang magpo-provide pala. Opo. So, ayun guys, yung application letter niya at saka resume,
nagawa na po namin, i-submit na niya sa school. So yung school head na lang nila yung parental consent. so yung parental consent na pinapayagan namin sila na sumali sa work immersion. Yes po. So antayin na lang ang Kung ano, update kung kung saan kung saan school sila Opo, madideploy. Opo, at ano din pong araw schedule po sa work immersion po namin. Kasi wala pa po sinabi. Makukumpleto daw yung kukumpletuhin nila yung ano yan? 80 hours. 80 hours. 15 days po. Mga 15 days, gano'n. Makukumpletuhin nila. Kaya, buti nga at yun nga, tinuruan na namin siya January paano pa mag po. January pa po. Sa January pa. January pa po. Parang January pa. Oo, January kasi pa. daming gagawin po ngayon. Kaya, Like, kasi nga po graduating po kami, marami po kailangan gagawin. Like, pictorial, mga ganun. January sila mag-start. Kaya, yun nga sabi namin, buti nga at naturuan na namin siya paano mag-commute. Kasi pag nag-work immersion sila, wala na silang service. Kung ano yung oras ng office hours, yun ang pasok mo. Anong oras ng office hours? 8 to 5. Or depende. Dapat 6 alis ka na po dito. Layo po kasi sa school. Ganun talaga. Kasi, kung sa nagtrabaho ka din, hindi mo naman alam kung saan ka magtatrabaho. Pwedeng malayo. Opo. At least, isang training nyo din yan. Tapos, isa pa, sabi ni teacher sa meeting namin, kung ano yung pinapagawa ng supervisor pag magreklamo. Meron daw estudyante dati na teacher din siya. Tapos, parang inutusan ng supervisor na magwalis. Tapos, ayaw niyang gawin kasi hindi naman daw yun yung course niya. Yung gagawin niya dun sa, pinaka-course niya ba? Ang ginawa nila, pinull out nila, ibinalik nila sa school, doon siya nag-work immersion. Kaya, walang ganun. Opo, kasali naman po yung pagwawalis po. Di ba po, pag mawala na po mga estudyante, ikaw na lang po maiwan, maglilis ka pa po. Hindi naman po pwede na iwan po yung room na kalat. Ganun. Or, sabi ng supervisor mo na, Neri, pagkitimplahan mo nga ako ng kape, hindi pwedeng hindi sumunod. Kasi part yun ng Tapos biglang magsabi hindi siya, ako na nga lang, hindi ka naman marunong. Puro tanong, paano? yun yung sinasabi ni Rina. Huwag mahiyang magtanong. Kasi, doon ka matututo. Sabi nila na, Neri, gawin mo to, tapos nakita mo, hindi mo alam paano gawin. Ano gagawin? Tatanong. Siyempre magtanong ka, sabi mo, ma'am, paano ko po ito gawin? Ganun. Kasi siyempre, lahat naman na yun, yung parang pumasok ka doon, hindi mo alam kung ano ang meron, ano ang ginagawa nila doon. Diba? Kaya siyempre, hindi pwedeng hindi ka pagtanong. Kasi doon ka matututo. Itanong, paano po yan gawin, ma'am? Ganun. Paano po yan gawin po? Kasi kung hindi ka magtanong at parang feeling mo, alam mo, tapos ginawa mo, nagkamali ka, edi papagalitan ka kasi hindi ka nagtanong. Kasi pag hindi ka kasi nagtatanong, Neri, ini-expect ng supervisor mo na marunong ka, alam mo kung paano mo gawin. Yun pala, nagrurunong-runungan lang. Yan. Mahirap yung ganon. Mas maganda yung
tanungin. Lagi na lang itanong. Kahit pakiramdam mo is alam mo ng konti, parang halimbawa sinabi niya na Neri, paki-type nga ito sa laptop. Tapos kahit alam mo sa sarili mo na may alam ka ng konti, mas maganda pa rin itanong mo. Paano po gawin yung ganyan? Paano po ganito, ganyan? At least safe ka, 'di ba? Kaya ayun, i i-briefing na natin si Neri guys para para kahit papaano magkaroon din siya ng idea kasi siyempre mahirap din naman yung magugulat siya doon. So, yun nga habang nagkukot-kot dito ng mga kotin, ayan, binibigyan ko siya ng konting idea paano. paano. Di ba? Kasi, tapos isa pa, meron Neri mabait at saka masungit. Patay ako dyan. Hindi mo maiiwasan yung ganyan. Tingnan mo yung teacher nyo. Sabi mo may isa kang teacher na mabait, may isa kang teacher na masungit. Di ba? Opo. Sa trabaho din, Dapat may po. ganun din. May ganun din. So, may suplado, parang kahit kinakausap mo, hindi ka pinapansin. Opo. Meron Akala po ganun. nila na parang kilalang kilala na po kami, ganun. Sinusungitan na po kami na hindi pa po kami niya kilala. Na kaya niya po na sobrang pasaway po kami. Like, mga chismis ng mga ibang teacher. Pero nung pagkapasok nila, hindi pala po. Nagiging favorite tuloy kami na estudyante na po. Tapos yung pagpasok niya, grabe. Yung po talaga parang magbubuga na po ng apoy. Yung sabi ng Kaya nga. classmate ko. Kaya nga sabi ko, mayroon talagang ganun, Neri. Hindi mo, kaya nga mag-expect ka na may mai-encounter kang ganun. Lord, ikaw na bahala, Lord. Kaya nga, ihahanda mo yung sarili mo. Kasi, paano mo i-handle yung mga ganung bagay. Halimbawa, tinatanong mo siya, tapos hindi ka niya pinapansin, hayaan mo na lang. Or wag mo nang, wag mong pakitaan na, ano ba naman yan, sir? Huwag mong pakitaan ng mga ganon. Parang, hayaan mo na lang. Or mayroong bang ibang superior ka doon, or ma'am na pwedeng pagtanungan. Kasi hindi mo talaga sila mapiplease lahat kung ano yung ugali ng isang tao. Yun po kasi lang po, hindi naman po magkapapareho ugali ng tao. Kaya nga, kailangan matutunan mo paano mo i-handle ang mga ganong sitwasyon. Diba? Pero parang hindi naman po ako sakitin ng ulo. Ang dali magalit. Kasi, basta ang sinabi ko, sasabihin ko nga sa'yo, magtanong ka lagi. Kasi siyempre uutusan ka nila. Neri, baka ano to, pati gawa nga ito, pati ano to, padala po ito dun sa ganyan. Kailangan mong itanong. Lalo na ang bago lahat sa paningin mo. Hindi mo alam kung paano pumunta doon sa kabilang opisina. At saka, isa pa, lahat ng papagawa sa'yo, Neri, dagdagan mo sa isip. Parang, minsan magkaroon ka din ng common sense. Kasi, dyan sila magkukuha ng mga grade nyo. Nila, ibig sabihin po, kung sino po yung makakaano ko po, yun po bibigyan ng grade sa akin. Sila magbibigay ng grades nyo na Neri.
Kasi sila yung boss niyo eh. Supervisor niyo eh. Sila ang mag-grade sa inyo kung kumusta yung performance ninyo doon sa opisina nila. Okay po. Akala ko po yung subject teacher lang po na magbibigay. Hindi. Kung saan kayo magtatrabaho, doon sila magbibigay sa inyo ng rate. Sila magre-rate sa inyo. Kung kumusta yung ginagawa nyo. Tapos yung nasa pa pala yung sa ano nyo. Di ba sabi niya doon, sabi ni teacher sa meeting, meron kayong daily journal. Ano yung daily journal? Meron kayong notebook. Isusulat mo doon kung ano yung ginawa mo within the day. Kasi doon kasi makikita kung alam mo yung parang diary. Alam mo yung diary, Neri? Di ba sinusulat mo doon anong nangyari, ginawa mo ngayong araw? Ano yung... Di ba ganun ang gagawin yun sa daily journal na sinasabi ni teacher. Kaya magkakaroon ka ng notebook na susulatan mo kasi ano din yun ipapasa nyo sa subject teacher nyo. I-check na din yun. At dapat hindi magsinungaling. Siyempre. Kasi kausap din nila yung magiging kasama. Siyempre, hindi din pwede magsinungaling kasi nakikita din naman ng boss mo yung ginagawa mo. Hindi naman pwedeng isulat mo yung hindi mo talaga ginawa. Yun yung mga... Mag-research mo po ako mamaya. Yun yung mga kailangan kailangan yung gawin. Hanghang po. Hanghang. Oo. Tapos, yun nga, kasi kung mag-8 to 5 ka, kailangan mong magbaon. Di ba kailangan may pera kasi pamasahe mo. Yun yung mga kailangan natin i-ready para sa work immersion mo. Tapos pag nag-college ka ulit, bago ka mag-graduate, meron na naman kayong OJT eh. Ibig sabihin, on the job training. Parang yung dadalhin na kayo sa ibang school at magtuturo na kayo. Magpa-practice kayo magturo. Magpa-practice teaching kayo. Parang assistance lang. Parang mag-observe sila. Mag-observe sila kung anong nangyayari, ganyan. Parang ano lang, Parang assistance. Or hindi assistant. Assistant. Mag-a-assist lang sila sa mga ginagawa. Ganon. Yung magiging HMS maghugas ng plato. Ano daw? Maghugas na ng plato, sabi ang kasi ko. Sa HM po. hugas ng plato? Yung course? Yung course po kasi nila is about po sa mga luto-luto, ganyan. Culinary. Opo. Gagawin nila doon, hindi po mag-a-assess magluto, kundi maghugas ng plato. Gano'n naman talaga yun. Sobrang daming plato. Hugasan. Yes, gano'n naman yung sa kanila. Kasi sa ano sila sa kitchen. Kayo naman siguro, Neri, mag-assist kayong magsulat. Baka may ganun. Kasi yung teacher, di ba? Nag-lesson pa ng teacher. Laging nagsusulat. Na board? Hindi, sa lesson pa sa journal, sa notebook. Kaya pwedeng magpatulong sa inyong magsulat or maggawa ng mga visual aid. Alam mo yung visual aid, yung mga
nakalagay sa cartolina, di ba pag nagtuturo ka, may ito yung mga picture, ito yung mga numbers, at tinuturo sa mga bata, tawag doon visual aid. Malay mo, papagawa sila ng mga ganon. Yun ang mga pwede niyong gawin. Siyempre, di mawawala yung Neri, patimpla ng kape. Huwag Neri, na sana kape. pwedeng paawalis. Kape lang Pero walis isipin mo yung ano, katulad sa office ni guidance. Di ba? O sa office ni guidance, pwede kayo sa, parang ganon. Yung mga opisina ng mga teachers. Di ba? May mga room ng mga teachers. Mga ganun kayo dadalhin. Magulad per. Ayun, nilipaayos ko yung mga, Huwag paayos lang yung po mga, magtimpla ng kape. yung mga books. Paayos yung mga, ano nga sabihin mo na, huwag niyo po akong patimplahin ng kape. Hindi po. Alam mo, ganun. Kaya nga, di ba sabi ko, tanungin mo pa, no? Ayan. So, ayun lang guys. Wala lang, ano lang kami ni Neri. Napag-uusapan kasi namin yung kanyang work immersion. Po. So, kahit pa paano magkaroon siya ng kunting idea paano. Yun guys, maraming Bye po. salamat po. Good night. Thank you po sa panonood. Thank you po God bless everyone. sa walang sawang suporta po. Bye-bye.